Posibleng ma-extend pa ang ipatutupad na installment o utay-utay na pagbabayad ng bill sa kuryente. Samantala, nilinaw naman ng Energy Regulatory Commission na hindi pwedeng tanggalin ang additional charges sa Meralco bill. Live mula Santa Mesa, Maynila, nakatutok ang ating kasama na si Princess Jordan. Princess, kung installment ang sistema ng pagbabayad ng kuryente, halimbawa kung ako ay isang consumer, mga ilang buwan ko ito pwedeng bayaran o maisettle? Princess. Gab, nasa 3 buwan nga ito maaaring bayaran ng ating mga consumers at sinabi nga ng ERC na kung lumala pa ang tensyon sa Middle East, ay posible nila itong i-extend, itong pagpapatupad ng staggered o yung installment plan. Nako, ngayon tumitindi ang init ng panahon ay lumalaki ang konsumo sa kuryente ng ilan sa ating mga kababayan. Ang ending nga, Gab, tumataas din ang kanilang electricity bill. Kaya naman dito sa pag-iikot namin sa ilang mga residente sa Santa Mesa, Maynila, problemado ang ilan sa kanilang mga bayarin. Nabibigatan si Evelyn sa kanyang electricity bill. Tumaas kasi ang kanilang bayarin ngayong summer. Pero gumaan ang kanyang pakiramdam nang malaman na pwedeng utay-utayin ang pagbabayad. Ipatutupad ng Energy Regulatory Commission o ERC ang installment o staggered payment. Kaya bawal muna magputol ng kuryente. Ay, salamat. Kasama sa makikinabang sa programa ang jeepney driver na si Mang Lito. Malaking tulong ito sa kanyang pamilya na sabay-sabay ang gastusin, pati na ang renta sa bahay. Maraming salamat sa sa GIS na wag mo nang putulan kasi mahirap talaga, galing pa tayo sa crisis eh. Tsaka bumabangon pa lang unti-unti. Nagbabadya na naman tumasuli yung mga langis. Baka hindi kakayanin. Kung sakaling lumala pa ang global oil crisis, posible pang i-extend ang implementasyon. Ito yung unang pagkakataon na nag-issue kami ng tinatawag namin moratorium. Ito yung tinatawag kasi namin ng mga moratorium. Pag may mga bagyo, yun kay Typhoon Christine noong October 2024, meron na kaming issue noon. Kay Typhoon Tino noong November 2025. Kaya kung pag makita naman ng komisyon na kailangan pa rin ng tulong, pwede naman namin i-extend yan. Ang installment ay applicable sa may consumption na hindi lalagpas sa 200 kWh kada buwan. Katumbas yan ng halos 3,000 piso pababa. Nilinaw naman ng ERC na hindi pwedeng tanggalin ang inirereklamo na additional charges sa Meralco bill. Dahil ito ay may legal na basehan. Created by law. And meron din kaakibat yan ng mga DOE circulars and ERC resolutions. Yung lifeline subsidy, yung lifeline subsidy, nasa RA 9136, yan yung EPIRA, noon pang 2001 yan, na-extend lang noong 2021, ang bago lang kung sino yung mga entitled. Pagtitiyak ng ERC, tama ang implementasyon at halaga sa additional charges, partikular na sa Meralco bill. Asahan naman ng 25 centavos per kilowatt-hour na refund sa consumers sa mga susunod na buwan mula sa sobrang singil ng Meralco ayon sa ERC. Gab, sinusiguro nga ng ERC, sabi nila kanina, na itong proseso ng kanilang implementasyon sa paniningil sa kuryente ay kanilang inaral ng mabuti, lalo na dito sa tinatawag na additional charges. Nananawagan din naman ang ERC sa publiko na kung kaya, magtipid ng konsumo sa kuryente. Dahil kahit gaano sila nag-iimplementa ng ganitong klase ng inisyatiba o ng programa para maibsan yung pasanin natin sa malaking bayarin sa kuryente, kung malakas tayo gumamit o ng konsumo sa kuryente, talagang magiging malaki ang ating electricity bill. At para naman sa mga updates at para makita na naaayon o tama ang proseso ng kanilang implementasyon, lalo na sa mga polisiya sa paniningil sa kuryente, maaari lamang tignan ang official website ng ERC at ang mga hearings din na nilalive nila sa YouTube, gayon din sa iba pang mga social media pages. At yan muna ang latest mula dito sa Santa Mesa, Maynila. Balik sa inyo dyan, Gab and Zarina. Maraming salamat, Princess Jordan.